excited na ako sa ating panibagong motor na itatry ngayon. Ito siya, yung 2021 na Honda Beat. Ayos! Napaka-agile ng motor na to no? Ang bilis lang magpalipat-lipat ng linya. Well, of course, you have to take extra precautions. Woo! Oh, tapos biglang preno. Diba? Kayang-kaya niya. Uy, ayos Wow! Hey yo, what up, good day, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, excited na ako sa ating panibagong motor na itatry ngayon. Ito siya, yung 2021 na Honda Beat. Napaka-pogi ng isang to. Patagal ko na gustong i-testing to dahil noon na-review ko na siya pero di ko pa talaga siya na-testing ng bang matagalan. Gustong gusto ko tong motor na to kasi balita ko napakatipid daw nito. Pagdating sa larangan ng automatic, isa to sa pinakamatipid kung hindi man siya yung pinakamatipid. Meron siyang seat storage, dito na yung bag ko. Very convenient. Sakayan na natin. So this will just be a first impression ride. Ay, mataas yung kanyang footboard, mataas, no? Tingnan natin to. Semi-digital na meter panel. Ang ganda Ayos, kahit pa paano modern na rin yung kanyang meter panel, no? Buksan natin. Uy, tahimik na i-start. Pero na din pala tong ACG, alternating current generator. So mas matipid sa baterya, mas magaan ang makina. So ngayon, testing natin. Off-road agad Test muna ako So ayan, let's go. Ayos Ayos sumisipa din 110cc to pero may lakas no? Hindi rin papatalo Alright, suspension ng bahagya. Ayos, ganda suspension. Suspension. Ganda talaga ng suspension ng Honda, no? Never failing sa akin ng Honda pagdating sa suspension na first impression. Talagang itong mga baku-bakong kalsada, parang para dito talaga Ewan ko, para ano na nila yan forte na nila yung magandang suspension Na-appreciate ko talaga yung magandang suspension, yung straight from the market, yung galing sa kasa mismo. Maganda na yung suspension. Kasi kapag bumili ka ng aftermarket, hindi rin siya guaranteed na gaganda agad yung suspension mo or life-changing Maliban na lang talaga kung sobrang mamahaling mga suspension yung bibilin mo. Pero yung mga aftermarket natin, naghahalaga ng mga budget friendly lang, nasa 3,000, 4,000, may iba 1,500, mga ganon. Hindi rin siya masasabing life-changing So kaya kapag maganda suspension ng isang motor, talaga ma-appreciate mo siya, netizens. And ito yung feedback niya sa mga kalsadang ganito na pang everyday. Maganda maganda yung feedback niya Kahit maliit yung motor, maganda naman yung suspension. Kaya kapag low to mid range speed ka lang, ma-appreciate mo talaga yung suspension niya Ayan lubak-lubak dito. Lalo kung ganito lagi madinadaanan mo, mga hindi pa gawang kalsada o yung mga kalsadang sinisira. Maganda suspension niya Hindi ka bugbog nito pagdating sa long ride. Ayun Nagugulat ako dito. 110cc lang to pero may sipa siya Tsaka meron ako nakakasabay na dati mga naka Honda Beat. Nagugulat ako kasi may mga times na matulin talaga sila Kahit na 125cc yung gamit ko. Nagpapantayan Yun yung pinagtataka ko sa 110cc category. Napaka-nimble, napaka-agile ng motor na to. Talaga nakikipagsabayan Kaya hindi ka basta-basta masasabing magsasawa ka agad sa speed nito. Kasi bawat piga mo, alam mo na matipid sa gas at may tulin. Nandun din yung tulin na hinahanap natin. So para sa akin, perfect to for beginners. Magagamit mo siya ng matagal. At the same time, for more experienced riders at lalong-lalo na sa mga delivery riders natin, napakagandang investment. Just for my own opinion, itong motor na to. Matipid sa gas pero nandun yung nandun pa rin yung sipa kung sakali nagmamadali ka
Ramdam mo na manipis yung kanyang gulong, kaya very easy to maneuver. I mean, sa mga liku-liku ang bigla-bigla ang ganyan, very easy. At ito at this kind of speed, of course, yung speed na regular na patakbo natin. Yung speedometer niya, kaya medyo mababa, hindi ko masyado kita. Pero may echo indicator. So yung iba nagtasabi na malakas daw sa gas yung Honda Beat nila. Meron kasi ditong guide. Ayan, no, kapag umiilaw yung echo indicator na yan, dun mo nare-reach yung certain RPM para maging matipid ka sa gasolina. Pero I doubt it, dahil kahit naman siguro magbomba-bomba ka dito, napakatipid pa rin nito sa gas eh. Remember last time na-review natin yung Honda Genio, napakatipid sa gas ng isang yon. Ito pa, Honda Beat, halos parehas lang naman sila na displacement and nung specifications, maliban na lang sa LED lights yung Genio and may charging port sa ilalim ng upuan. So I think iba-iba lang siguro ng definition ng tao ng katipiran, no? For me, matipid na to kasi mas maraming motor na ako na-try. Kahit nasa small displacement lang, up to 125cc to 150cc. Yung mga yan, medyo ramdam mo na yung pagpapagas mo eh. Kinaibahan na lang talaga or magkakatalo sa laki ng fuel tank capacity. So dapat malaki yung fuel tank capacity mo kasi minsan akala natin ang lakas sa gas ng motor kasi nauubos agad. This one I think have 4 liters of fuel tank capacity, eksaktong 4 liters. Hindi ko pa naman na-check yung pinaka spec sheet niya, hindi pa natin siya i-full review, just a first impression ride. Pero sa Safe Run Challenge, naka-reach to ng around 80 kilometers per liter, but that's a controlled environment. Of course, sobrang babagal ng mga takbo ng mga tao doon. Well, sa mismong page ng Honda, you can see that Honda claims it to have 63.7 kilometers per liter. So matipid na rin yun. Well, pagdating sa talaga sa real life situation, it still may vary. Depende pa rin yan sa throttle hobby ng tao. Kung walwalero ka, talaga mas malakas ka sa gas. Pero kung chill riding ka lang, takbong pogi lang, nahihit mo yung echo na yan, umiilaw lagi yan, then you'll be more fuel efficient. Ito, may idling stop system na rin siya. Ayan, kung gusto mo talagang mas makatipid sa gas, meron din tayong idling stop system na ready na for this Honda Beat unit. Ibig sabihin, within 3 to 5 seconds, bawa nasa traffic light ka, basta huminto ka, mamamatay ang makina. Tapos twist mo lang ulit yung throttle, aandar ka na ulit. Yung taas ng ano niya, ng footboard niya, I think ang purpose nito kapag ka maulan, para hindi ka matalsikan yung paa mo. Kasi kapag masyado mababa, pansin ko natatalsikan pa rin yung paa ko eh. So yun nga yung pinaka-purpose ng scooters eh, yung secure yung paa mo, iwas sa mga talsik-talsik, masusuot mo yung sapatos na gusto mo. Alright. Okay, kayang-kaya niya pa rin sa mga overtaking scenarios ha. Okay. Ayos. Napaka-agile ng motor na to eh, no? Ang bilis lang magpalipat-lipat ng linya. Well, of course, you have to take extra precautions kapag ka maglilipat-lipat tayo ng linya. Well, at least dito, kabisado ko naman yung facing na masasakyan dahil lugar namin ito. Pero the point is, kapag nakabisado mo na yung bike, which is hindi siya mahirap kabisaduhin. Dahil pag sinakyan mo siya, very familiar na siya. Kaya nga sabi ko, good for beginners, diba? Hindi ka maninibago na ma-overwhelm sa motor na to. Hindi ka naman magwiwili sa unang piga at hindi ka rin naman mabibitin, no? Alright, sige, pagas tayo. Tignan natin kung magkano aabutin. Meron pa akong 2 bars sa aking panel gauge. Let's see kung ilan aabutin. Full tank extra. Extra. Okay, 2.7 liters, mabot ako ng 151 pesos. Ayan. Ayun yung pang 2 bars nya. Ha? Magkano yan? Ako. Ako tuwa eh. Okay na yan. Pahingat ko Dabros. Salamat din. Kaya full tank na tayo. Testing natin. Nag-iba kasi yung handling nito kapag full tank na eh. Mas smooth, di ba? Nag-iiba yung ano ng motor talaga pagka yung bagong full tank kaysa yung ubos na yung gasolina. Mas parang nagiging smooth siya. Nararamdaman nyo ba yun pag nagpapa full tank kayo? Well, at least ako ramdam na ramdam ko yun pag nagpapa full tank ako. Nag-iiba, parang alam mo yung
motor mo pag naghihingalo na sa gas. Well, di pa naman yung naghihingalo kasi may 2 bars pa. Naka 2 liters ako, around 2 liters, 151 pesos. Ayos yung brakes na ito ah. Nararamdaman ko yung kanan. Okay, combi brake system na pala tong bago. Correct me if I'm wrong ha, pero hindi ko na matandaan yung huli kong review ng Honda Beat last year pa yun. Pero this time, this is combi brake. And pagdating sa overtake, kayang-kaya. Ayos to ha, nakaka-enjoy din tong Honda Beat ha. Medyo manipis lang yung kanyang upuan, no? Yun yung napapansin ko. Pero goods na to kung pang daily drive, okay naman. Ganda handling niya oh. Combi brake na siya kasi nararamdaman ko yung kanan ko. Kaliwa lang yung pinipiga ko, tas yung kanang brake lever gumagalaw din. Combi brake system na siya. So pag combi brake system, pag pumiga ka ng rear brake, 70% may engage, then we have 30% sa front. So very good yung feature na yon for beginners. Kapag beginners kasi, etong part na to, itong kanan, nahirapan pa silang pigain yan. Ang napipiga lang nila itong kaliwa. Kasi kapag dito ka naggagas, medyo yung utak mo hindi pa siya sanay na pumiga at pumindot at the same time dito sa part na to. So mostly sa mga beginners, kaliwang brake lever lang yung kanilang napipiga. Kaya kahit for beginners na puro kaliwa lang ang kayang pigain, may sumasamang front, so that's very safe. Para nagkakaroon na din ng both brakes participation, no? Alright. Overtake tayo. Ayos, kaya-kaya din ang overtake. Well, kabisaduhin nyo din muna of course yung power ng motor ninyo before you overtake. Pero natutuwa ako sa motor na to, no? Ang liit lang niya tignan pero ang liksi niya eh. Parang small but terrible talaga eh. Napakaliksi. Oh? Ito pa isa nagustuhan ko, napakatahimik ng kanyang exhaust. Ng engine lang talaga yung parang maririnig mo at mararamdaman mo. Napakatahimik. So para sa mga hindi masyado mahilig sa maiingay na motor, oh, very perfect ang isang to. Less stress, kumbaga less noise pollution, very eco-friendly talaga, no? So syempre pagdating natin doon, testing natin yung mga akyat-akyatan and twisties doon kung kaya ba niya. Ramdam kong maliit yung gulong niya, no? Ang advantage ng manipis na gulong is very agile. Pagdating sa acceleration, ganyan, wala ka talagang problema. Do be extra cautious lang kapag high speed ka na, gusto mo mag cornering, dapat mas maingat ka at mas alam mo yung ginagawa mo. Kasi manipis nga yung gulong eh. So para maiwasan natin yung mga hindi inaasahang aberya, mas maging maingat tayo. Pagdating dito sa mga traffic situation, hindi ka makakamba na baka hindi ka makasingit dahil alam mo isa ka sa pinakamanipis. Isa ka sa pinakabalingkinitan. May siya park brake lock dito. Akala ko passing light, nakakapa ako lagi. Yung pala, para hindi mag-engage yung rear brake mo, gamitin mo yan kapag nasa traffic situations ka, o kaya naman napa-park ka sa mga parang pababang kalsada. Pwede mo yan, very useful yung isang yan. Sarap gamitin nito, no? Parang gaan-gaan ang buhay mo dito sa motor na to. Mag-enjoy ka talaga dito kung beginner ka, tapos ito yung unang mong motor. Ako, hindi naman ako beginner, kahit experienced rider, magugustuhan tong motor na to, no? So gusto ko rin malaman yung reaction ng OBR ko. Ayan, no, napakabilis. Nagugulat ako no? Parang may magic tong motor na to sa napakaliit ng motor na to, may natatagong power no? Siguro dahil magkaan nga siya, netizens, kaya parang sapat na sapat yung 110cc para maging napaka-liksi ng motor na to. Ganda na ng panahon. Ang sarap pag laging ganito. Sarap. Sarap. Sarap gamitin ng motor na to, no? Parang mas comfortable, mas madali ang inyong life with this kind of motorcycle. Hindi ka bibigyan ng sakit sa ulo, sa quality dahil Honda. Pagdating naman sa gas consumption, di ka mamumulubi. Kung kukuhanin mo ng installment, sigurado mas mura installment nito. Very convenient talaga. Kaya natutuwa ako sa mga ganitong category ng Honda dahil nabibigyan nila ng chance yung mga tao naghahanap ng budget friendly na motor. Yung talagang tight ang budget dahil may binubuhay na pamilya o breadwinner ng pamilya, o kaya naman kailangan ng pang-commute talaga sa trabaho, pwede maging delivery rider. Talagang naaabot niya yung lahat ng market
Meron silang pang mga social, pang mga elitista na mga motor. Meron din silang motor na talagang makamasa. Uy, suspension. Ang ganda na suspension ha, ayos ha. Kapag low speed ka, sagasaan mo itong mga to, walang ka problema. Well, of course, kapag high speed ka, that's a different story. Kahit anong motor naman, kahit gaano kaganda suspension niya, pag masyado ka matulin at sinagasaan mo yung lubak, diba, pwedeng mag-cause ng aberya talaga or ng aksidente. Pero kapag ganito, regular pacing ka, nasa 20, 40, minsan lang ako mag 60 sa motor na ito. Enjoy mo siya kasi feeling mo ang tulin-tulin na niya, no? Kahit na nasa around 40 ka pa lang. May mga motor kasi na mag-start lang yung feeling mo ng matulin at 60, meron namang iba at 80, yung iba naman 100, yung mga big bike halos di mo ramdam na matulin ka na, bigla na lang umiikli yung kalsada. Kasi iba't iba, gawa sila para sa iba't ibang bagay. Wow, kaya ko mo-overtake, no? Husay. Dito ko lang ninibago sa mga likuan, no? Alright, try natin. Acceleration tayo, netizens. Soli ako doon. May ano eh, para rumampa ako eh. Uy, ayos ah. Wow, ayos, sa abot ng 80 dito sa matarik na pataas na to ha. Dito lang ako nagdadaan-daan sa mga lubak tapos mabilis ka. Manipis yung gulong niya eh. So gusto ko lang din bigyan ng proper expectation yung mga bibili, no? Na hindi porket maganda suspension, sagasagasa ka na lang, no? Pag manipis ang gulong, of course, may chance pa rin na halimbawa ganyan, no? Yung mga lubak na ganyan, yung kahalera ng gulong, diyan madalas may na-aksidente eh, no? So ingat kayo sa mga ganyan, sa mga ganyang lubak. Pag manipis yung gulong, lalo't sakto yung gulong mo dun sa lubak, nako. Pero impressive ha, napaka-impressive nun ha. Alam mong kaya mong mag-wall-wall mode ng hindi ka mamumulubi sa gas, tapos yung motor mo kaya pa rin makipagsabayan sa mabilisan, lalo na pag open yung kalsada or nagmamadali ka. Pero siya ibubuga. Nalito ko sa turn signals niya tsaka sa busina niya. Magkaiba yung placement. Usually nandito yung turn signals eh. Nakapagbusina tuloy ako, akala nila eh kung bakit. Alright, twisties tayo, twisties. Mga twisties dito. Pag manipis ang gulong sa twisties, ramdam na ramdam mo yung kalsada, no? Alright, testing natin sa mga ahon-ahonan. Well, so far, I'm just 64-65 kilograms. Okay, pababa, engine brake. Ayos, very decent ang engine brake. Hindi ko na ako kailangan magpreno. Mabagal lang kasi ako, so yun. Testing natin paakyat. Okay, sipak ang click. Charot la. Sipak yung click eh, no? Alright, eto. Engine brake, pababa. Medyo mabilis ako. Ayos. Ayos, no? Ayos yung engine brake niya, tapos combi brake system. Alalay ka na lang sa preno. Hindi mo na kailangang pigain ng todo. Doon tayo nagkakaroon ng lockings eh, di ba? Alright, pataas. Eto, matarik tong isang to ha. Dito natin tinetesting lagi ang motor. Walang belo-belo yan. Sobrang tarik oh. Tapos biglang preno. Diba? Kayang-kaya niya. From mabilis, biglang preno, kayang-kaya niya. Alalay ka lang sa preno para hindi mag-lock kasi hindi pa siya ABS. Pero yung combi brake system, dama mo na, very useful.
So for me, first impression with this motorcycle, very nimble, no? Napaka-agile ng motor din na to, madaling isingit sa traffic, napakatipid sa gasolina, makakasigurado ka sa durability dahil gawang Honda, napakatibay, very good quality, and Honda is still the Philippines #1 pagdating sa mga motorsiklo, kaya no doubt pagdating sa quality. Pero abangan niyo yung full review, i-discuss natin yung mga specs and features ng motor na to, yung mga frequently asked questions about sa mga nagpaplanong bumili ng motor na to ay sasagutin din natin sa full review. For now, ang aking gagawin ay susunduin ko ang aking OBR para magkaroon din tayo ng OBR reacts to Honda Beat Fi 2021. Dahil mahalaga din ang feedback ng mga OBR na inyong official back ride. Syempre sila yung nakaangkas, sila yung iaangkas nyo lagi. So maganda at mainam na malaman natin kung ano ang feedback ng angkas para maset yung proper expectation kapag bibili kayo ng motor, kung kamusta ba siya sa angkasan, and mapush kayo kung talaga ito na ba talaga yung motor na para sa inyo, makatulong sa deciding factor nyo. But for now, I'm really enjoying this bike, Honda Beat. Na-testing din kita, napakatahimik ng motor, very easy to use. Ito yung mga motor na talagang gusto mong gamitin na pang araw-araw dahil hindi ka talaga bibigyan ng sakit sa ulo. Hindi ka bibigyan ng sakit sa ulo sa gastos, hindi ka bibigyan ng sakit sa ulo sa biyahe, sa ingay, sa engine, no? Okay na okay siya for me, for the first impression. Very good for a daily commute, for beginners, for those who are finding a scooter or a motorcycle na maganda rin pang hanap buhay. This is a good one. Sama nito sa listahan ninyo. So again, this is Adriano. See you sa part 2, which is the OBR Reacts. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.